Hello Philippines and hello University of Makati. Mga bagay na dapat pag-usapan, mga isyong pinagtatalunan. Ating alamin ano nga ba ang mas matimbang, susubukin at pagtatapatin. I'm your host, Ricky Gonzaga, and this is Spotlight. Come along with me. Let's head out to see what this world has for you and for me now. Whichever way the wind blows, we say, hey ho, let's go. This boat's rocking. Ain't no stopping us now. 'Cause we're living this sweet life. This boat's rocking. Rocking the whole world round. And we're living this sweet life now. Hey ho! Let's go! Konsensya? Konsensya? Narito ako ngayon, ang iyong konsensyang si Sipag. Para sabihin sa iyong, gamitin mo ang iyong sipag para magtagumpay ka sa iyong buhay. Ako ang iyong konsensyang si Diskarte na nagpapaalala sa iyo na kailangan mong gamitin ang iyong pagkamadiskarte para magtagumpay ka sa buhay. Ang pag-aaral ay parang napakataas na gusali. Maraming levels, maraming floors, maraming pasikot-sikot. Kaya minsan, parang napakahirap nang maabot ang pinakatuktok. Pero, ano nga ba ang tamang daan para maabot mo ang tuktok nito? Tatakbo ka ba o lalakad? Mag-e-elevator o maghahagdan? Ano nga ba pamamaraan ang makakapagbadali sa ating mga gawaing pangpaaralan? Paggamit ng diskarte o paggamit ng sipag? Magkakaiba talaga ang pamamaraan natin mga yumakyan sa pag-aaral. Ngunit upang malaman kung ano nga ba ang mas makakapagpadali sa ating mga gawaing pang-eskwela, sipag ba o diskarte, ating pagtapatin ng dalawang estudyanteng may magkaibang opinyon tungkol dito. Hi, my name is Joyce Sabaya, 4th year broadcasting student. Naniniwala po ako na ang sipag ang nagpapadali ng aking gawaing eskwela dahil nahasa po dito ang aking mga abilidad at alam ko pong magiging pulido ang mga gawain ko. Hi, Marco Paulo Aguilar, Prep College of Business Administration. Naniniwala ako na madadaan sa diskarte ang gawaing eskwela. Una kasi dahil kapag madiskarte ka, mas mapapadali yung gawain mo tulad ng paghingi ng tulong sa mga kaibigan mo. Ngayong kilala na natin ang panig ng sipag at diskarte at mukhang pareha sila may pinaglalaban. Kaya atin silang subukan sa isang face-up challenge. At ang siste, para masukat natin kung saan sa diskarte o sipag ang mas nakadadali sa gawaing eskwela, kami ay nakipagtulungan kay Dr. Lucia B. De La Cruz, isang researcher, upang magtalaga ng isang gawain pang-estudyante na susukat sa kanilang sipag at diskarte. Ang gawaing iuutos ni Dr. De La Cruz sa dalawa ay aming kukuhanan ng video at ipanonood ito sa kanya upang siya mismo ang makasaksi kung alin sa sipag o diskarte ang mas nakapagpapadali ng gawain. Ang estudyanteng mapipili ni Dr. De La Cruz na para sa kanya ay lumamang ang siyang mananalo. Ang gawaing ipapagawa ko sa kanila o gawaing eskwela ay isang simpleng proyekto sa klase ng humanities kung saan yung dalawang mag-aaral o estudyante ay kailangang makapag-submit ng isang colorful collage mula sa na binubuo ng mukha ng mga iba't ibang artist, no? Painters and sculptors. Kailangan nila itong mai-submit sa loob ng 6 na oras lamang sa isang araw. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, ating alamin. Aming binigyan ng tig 25 ang ating mga bida. At dito magsisimula kung paano masusukat ang pagiging madiskarte at masipag. Ang una ko pong ginawa, tumawag ako sa kaibigan ko na sana mapagbigyan niya ako magpa-print ng
aking project kasi mas makakatipid ako. Tsaka alam kong mas mapapadali yun dahil kaibigan ko siya. Siyempre yung una, naisip ko pumunta ng library. Pero pagpunta ko doon, no choice, walang computer na libre. Kaya ayun, lumabas na lang ako, napagastos tuloy ako. Sarado na. Dahil kaibigan ko naman siya, binigay niya na lang yun ng libre. Kaya yun, wala pa ako nagagastos sa 25 pesos na binigay sa akin. Habang iniintay ko yung mga pinaprint ko sa kaibigan ko, ang ginawa ko, inayos ko muna yung mga pandisenyo para i-disenyo ko na dun sa cardboard. At para rin makamanage ng time. Wait lang, uwi lang ako. Mahilig naman ako sa art, kaya alam ko kung paano yung gupit ng bagay. So, nag-enjoy naman ako. Dahil natapos ko naman na maaga at matipid ang aking proyekto, alam kong mas mahalaga ang pagiging madiskarte. Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan. Mukhang tapos na sila sa ating hamon. Pero bago pa man sabihin ng ating expert ang kanyang hatol kung sino sa sipag o diskarte ang nakapagpadali ng gawain, Tanungin muna natin ang reaksyon ng ating kapwa yumakyat. Andito ngayon tayo sa Yumak Grounds mga kalinkers. Halika, samahan niyo akong alamin ang mga opinyon ng bawat kapwa yumakyans natin. Para sa akin po sipag. Kasi kung puro diskarte ka lang naman at hindi ka masipag, wala ring mangyayari. Yung pagiging masipag, no, ang pinaka-importanting attitude dyan or values ay resourcefulness. Kumbaga marami kang pagkukunan na mga bagay na kailangan. Marunong kang gumamit ng technology, matyaga kang magbusisi. Yung magbusisi ka, you have attention to details. Yan. Hindi ka basta napapagod. Kumbaga, you have the energy. No? Andun sa'yo yung energy para mo matapos yung gawain kahit na gano'n siya pakahabang oras ang kailangan. Yan yung nakikita kong values ng kasipagan. Mas lamang pa rin sa akin yung diskarte. Kasi sa buhay, mas umaangat pa rin sa panahon ngayon dahil hirap ngayon sa trabaho, kung may diskarte ka sa buhay, kahit anong trabaho or kahit anong pagkakitaan, kapag meron ka nito, hindi ka magutom, lalo na kapag may pamilya ka, ang pamilya mo ay mabubuhay mo ng maayos. So, diskarte lang sa buhay ang kailangan. Yung pagiging madiskarte, ang unang pagkakaiba niya sa pagiging masipag, hindi niya kailangan mag-ubos na mahabang panahon para matapos yung gawain. Pwede niyang tapusin yung gawain sa maiksing panahon kasi marami siyang network, marami siyang kilala na pwede niyang hingan ng tulong o mismong mga malalapit niyang kaibigan o miyembro ng pamilya niya na pwedeng gumawa ng ilang bagay para sa kanya para mabuo yung proyekto. O ang isang pinaka-basic na talent na meron ng isang madiskarte ay yung PR. Kaya niyang makumbinsi ang iba na tulungan siya o gawin yung ilang bagay para sa kanya. Nasagot na ba ang inyong mga katanungan? Kung hindi pa, ating hingin ang resulta at komento ni Dr. Lucia B. de la Cruz sa naganap na Face-Off Challenge kanina. Halina't sabay-sabay nating tunghayan. Parang mas papaboran ko, pipiliin ko ang gawa ni madiskarte. May disadvantage pa rin ang naaasa ka lang sa diskarte kapag kailangan mo mag-produce ng output. Unang-una, limitado yung resources mo kung ano lang ang available na pwede mo mahingi o maarbor sa mga taong kilala mo. Ang advantage niya, dahil limitado ang resources, he or she has to come up with a very specific style. Kailangan niyang i-maximize yung kanyang limited resources. Unlike sa pagiging masipag,
dahil masipag siya, minaximize niya yung lahat ng possible resources. Ito na, meron siyang may print from the computer, meron galing sa dyaryo, meron galing sa magazine, no? At talagang tinambak niya ng todo yung ibang mga pictures. Ang nakikita ko isang advantage sa masipag na ma-maximize niya yung resourcefulness. Pero ang disadvantage niya, minsan, sa dami ng, sa kagustuhan niyang mailagay ang mas maraming bagay doon sa kanyang gawa, at sa dami ng resources, kakaroon siya ng confusion kung alin talagang isasali niya. Talaga nga namang mahirap maging estudyante, kaya dapat hindi lang puro sipag. Maging maparaan at madiskarte rin tayo kung paano ito mapapagaan. Naway nabatid sana natin ang kahalagahan ng sipag at diskarte sa pagpapadali ng mga gawaing eskwela. At dito na nagtatapos ang lahat. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong araw. Hanggang sa muli, we are your host, Iki Gonzaga. Jonathan Paragas. And Adranwel Fabiano. And this is Spotlight!